Pumanaw na po si Pope Francis sa edad na 88 nitong Lunes, Abril 21 sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta ayon po yan sa Vatican. Si Pope Francis ang kauna-unahang Latin American na Santo Papa at naitalaga noong Marso 13, 2013. Kamakailan lamang po ay dumalo pa siya sa Easter Sunday Mass sa St. Peter's Square habang nagpapagaling sa pneumonia. Binati pa niya ang mga mananampalataya ng Happy Easter habang nakasakay sa wheelchair, patunay sa kanyang paninindigang maglingkod hanggang sa huli. Kinumpirma naman ng Vatican na pumanaw si Pope Francis dahil sa stroke at irreversible heart failure na dulot ng kanyang double pneumonia. Ayon sa Vatican, nasundan ang stroke ng coma at tuluyang cardiocirculatory collapse. Sa medical report, nakasaad po na may history si Pope Francis ng acute respiratory failure, bilateral pneumonia, alta presyon at type 2 diabetes. Ipinahayag naman po ni Cardinal Kevin Farrell ang pagpanaw ng Santo Papa nitong Lunes ng umaga. Siya rin ang itinalagang Carmelengo na pansamantalang mamumuno sa Vatican hanggang makapili ng bagong Santo Papa. Dumating naman sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa huling gabi ng lamay ng national artist na si Nora Honor nitong Lunes sa Heritage Park sa Taguig City. Kinilala po ng Pangulo ang malaking ambag ng superstar sa industriya ng pelikula. Ngayong araw, Abril 22, inihatid po si Nora Honor sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani sa pamamagitan ng isang state funeral ayon sa National Commission for Culture and the Arts. Bago ito, isinagawa naman po ang State Necrological Services sa Metropolitan Theater kaninang alas 8:30 ng umaga na sinundan naman ng isang tribute program. Pumanaw po si Honor noong April 16. Dinagsa naman po ang huling araw ng public viewing ng yumaong national artist at superstar. Umabot po sa mahigit 2.2 milyong pasahero ang bumiyahe sa mga pantalan sa buong bansa nitong Semana Santa ayon po yan sa Philippine Ports Authority. Mas mataas ito ng 37.14% kumpara sa datos noong 2024. Karamihan po sa mga biyahero ay nagtungo sa Batangas, Panay, Guimaras, Mindoro, Negros Oriental, Siquijor at Bohol. Ayon kay PPA GMJ Santiago, nakatulong sa pagdagsa ang bakasyon ng mga estudyante at promosyon ng lokal na turismo. Samantala, naitala rin po ng NAIA ang mahigit 1.17 na milyong pasahero mula April 13 to 20. Tumaas po yan ng 12.7% kumpara noong 2024. Ayon sa NNIC, pinakamataas po ang bilang noong linggo ng pagkabuhay, April 20, na umabot naman sa 156,635. Binigyan din naman po ni NNIC President Ramon Ang na ang maayos na operasyon ng NAIA ay dahil po yan sa epektibong koordinasyon ng mga kawani at katuwang na ahensya. Naitala naman po ang 3 volcanic earthquakes sa Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas sa 24 oras at ayon po yan sa latest update ng PBOX nitong Martes. Ayon po sa ahensya, umabot po sa 1,120 na tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide na maituturing na bahagyang mataas at maaaring makapekto sa kalidad ng hangin sa paligid ng bulkan. Samantala, patuloy pa din po ang paglabas ng singaw mula naman sa bunganga ng bulkan na may taas na 600 na metro. Mahinang pagsingaw po ang naobserbahan din at tinangay ito ng hangin patungong Timog Kanluran. Nananatili po sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal ayon po yan sa PBOX. Pinapalalahanan naman po ng PBOX ang publiko na bawal pa rin na pumasok sa Permanent Danger Zone, particular na sa Taal Volcano Island, dahil po yan sa posibleng biglaang pagsabog ng singaw, pagbuga ng gas at iba pang panganib. Naglabas po ang Malacanang ng Memorandum Circular No. 82 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagtatakda ng panibagong panuntunan para sa pagbiyahe ng mga opisyal ng pamahalaan sa Taiwan. Batid po sa kautusan, bawal bumiyahe ang mga matataas na opisyal gaya na lamang ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga kalihim ng DFA at DND sa Taiwan nang walang pahintulot mula sa Office of the President at Department of Foreign Affairs. Kung ang biyahe po ay para sa economic trade o investment purposes, dapat gumamit po ng ordinaryong pasaporte at hindi magdala ng opisyal na titulo. Kailangan ding ipagbigay alam ang layunin sa Manila Economic and Cultural Office or MECO bago ang biyahe at magsumiti ng ulat pagbalik. Pinapayagan din po ang pagtanggap ng Taiwanese delegations para sa parehong layunin basta may abiso lamang 5 araw
bago ang pagbisita at aprobado ng MECO at DFA. Ipinagbabawal naman po ang pagpirma ng anumang kasunduan sa Taiwan nang walang pahintulot mula sa DFA at Office of the President. Layon po ng patakaran na mapanatili ang One China policy habang sinusulong ang interes ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan. Inanunsyo naman po ng Civil Aviation Authority or the Philippines or CAAP ang pagtaas ng passenger service charge sa mga biyahe sa eroplano. Batay po yan sa memorandum na nilagdaan noong Abril 4. Mula 550 pesos magiging 900 pesos na ang singil para sa international flights. Sa domestic flights naman, aabot po ng 350 pesos ang bayad depende sa uri ng paliparan. 300 pesos sa principal class or Principal Class 1, 200 pesos naman sa Class 2, at 100 pesos naman sa Community Airports. Ang memo ay epektibo 15 araw matapos mailathala sa dalawang national newspaper. Hindi sako po ng paniningil ang mga batang wala pang 2 taon, transit passengers, OFW at mga pasaherong hindi pinapasok. Malungkot naman na balita, pumano na po ang OPM legend na si Haji Alejandro sa edad na 70 nitong Abril 21. Sumakabilang buhay po ang tinaguriang kilabot ng mga kolehiyala matapos ang kanyang laban sa stage 4 colon cancer. May mga nagpaabot na rin ng pakikiramay sa ibinahaging video ng anak nito na si Varney Alejandro habang ito ay umaawit na inialay para kay Haji. Noong March 2025, isinuwalat po ng kanyang longtime partner na si Alaina Velasquez na nadiagnose nga po ng stage 4 colon cancer at sumailalim sa operasyon si Haji. Si Haji Alejandro po ay isa sa mga haligi ng orihinal na Pilipino or music or OPM na sumikat po noong dekada 70 at 80 sa mga kantang Kay Ganda ng Ating Musika, Panakip Butas at Nakapagtataka. Hinangaan po ng netizens at mga otoridad ang dalawang batang lalaki na nagsauli ng napulot na cellphone sa tapat ng isang bangko sa Barangay District 3, Lemery, Batangas. Ayon sa Lemery Police, agad na isinorender ng mga bata ang cellphone sa istasyon ng kung saan ito ay naibalik sa tunay na may-ari sa tulong ng Traffic Operations Center. Bilang pagkilala, marami po ang nagpaabot ng tulong sa kanila. Nakilala ang isa bilang si Eric na taga Bagong Baryo na namumulot ng basura para may makain matapos maulila sa ina. Sa murang edad, pinatunayan po ng dalawa na ang katapatan at kabutihang loob ay buhay na buhay pa rin. Nananatiling apektado po ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang ilang bahagi po ng Mindanao ngayong Martes, Abril 22. Ayon po yan sa ulat ng Pag-asa. Ayon sa ahensya, asahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at paggulog sa parte po ng Davao Region, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Posible rin po ang mga insidente ng flash flood at landslide, dulot po yan ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan. Hindi rin po ligtas ang nalalabing bahagi ng Mindanao sa mga pabugso-bugsong ulan na dulot pa rin po ng ITCZ. Samantala, ang easterlies naman po o yung mainit na hangin nagmumula sa silangan ang nakakaapekto sa bahagi po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Bahagyang maulap naman hanggang sa maulap ang kalangitan at posible rin po ang mga panakanakang mga pag-ulan at thunderstorm na maaring magdulot naman ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Bukod sa masamang panahon po, binabala rin po ng Pag-asa ang matinding init sa ilang bahagi po ng bansa. Umabot po kasi sa danger level ang heat index sa 26 na lugar. Kabilang po dyan ang San Ildefonso, Bulacan na may 46 degrees Celsius, Dagupan City na may 45 degrees Celsius at Tuguegarao City na may 44 degrees Celsius. Babala po ng Pag-asa ang heat index sa pagitan po ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay mapanganib at maaring magdulot po yan ng heat stroke. Paalala po ng Department of Health, mahalagang uminom po ng hindi bababa sa 10 basong tubig kada araw, lalo na po sa mga madalas na nasa labas ng bahay upang maiwasan po ang dehydration at iba pang epekto ng matinding init. Patuloy po na pinapayuhan po ang publiko na maging alerto, mag-ingat at sundin po ang mga abiso ng mga lokal na otoridad at ahensyang pangkalusugan. Alam niyo po ba na ang isang maliit ngunit makatas na prutas na tinatawag natin na kiwi ay may napakaraming benepisyo sa ating katawan? Oo, tama po yung inyong narinig. Huwag po nating baliwalain ang prutas na ito dahil sa likod ng kanyang balahibong balat ay may taglay pala itong superpower sa ating kalusugan. Ayon po kasi sa pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health at National Institutes of Health,
ang kiwi pala ay isang powerhouse pagdating sa nutrisyon. Narito po ang ilan sa mga benepisyong hatid nito. Una, mataas pala ito sa vitamin C, pangpalakas ng immune system. Ang isang piraso po kasi ng kiwi ay may higit na vitamin C kumpara sa orange. Ito ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating immune system, laban po yan sa sipon, ubo at iba pang impeksyon. Pangalawa, mayaman po ito sa antioxidants, kung saan panlaban sa cancer at pagtanda. Ang kiwi pala ay sagana sa antioxidants tulad na lamang po ng vitamin E at polyphenols na tumutulong naman labanan ang free radicals, mga chemical na sumisira sa ating cells at nagdudulot ng cancer at mabilis na pagtanda. Pangatlo, nakatutulong pala ito sa pagpapaganda ng ating balat. Dahil po sa combination ng vitamin C at E, ang kiwi ay nakatutulong sa produksyon ng collagen sa ating balat. Nagiging mas makinis, fresh at radiant ang ating kutis. Pang-apat naman po, mabuti pala ito sa panungnaw na may taglay na fiber. Ang kiwi pala ay may soluble fiber na tumutulong sa maayos na digestion, pag-iwas sa constipation at pagpapanatili ng malusog na bituka.